Atindi po yung statement ni President Bongbong Marcos tungkol sa kanyang kapatid na si Amy Marcos. The woman that you saw on TV is not my sister. The same thing yung sabi daw ng mga kapamilya niya, kakilala. The woman that you saw on TV is not my sister. Consistent doon yon, mga kababayan, sa naging reaksyon ni Sandro Marcos. Hindi yan anya asal ng isang tunay na kapatid. You see? On the part naman kay Saldico, may panibagong akusasyon, muwi ka niya para patas. Patunayan mo yung inyong mga kwento. Tama po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Right now, yung ating Pangulong Bongbong Marcos may pa-press con. Kung kaninang umaga, gumawa siya ng video para i-update tayo sa mga personalities na nasa kote after na gawin yung manhunt doon sa mga sangkot sa flood control scandal. Ngayon, may relasyon pa rin ito sa flood control scandal, pero nag-hold siya ng press conference para i-update tayo sa mga ginagawa ng ating gobyerno, ng ating Pangulong Bongbong Marcos mismo. So, ito siya, mga kababayan. All of this. Pakinggan natin. All of this catharsis that we have to go through. What have we learned? One of the things, isa sa pinakamahalagang bagay, na maliwanag na lumabas sa lahat ng mga investigasyon, sa lahat ng mga pangyayari, ay nawalan tayo ng transparency. Hindi nakikita ng tao kung ano talaga ang pangyayari sa loob ng pamahalaan. Kaya naman kung ano-anong ginagawa, walang nagsusumbong dahil hindi nakikita na itatago nila. Etong mga wrongdoers na ito, tinatago nila yung kanilang kalokohan. Dahil hindi naman masilip ng pangkaraniwan na tao o kahit ng mga opisyal kuminsan. Maalala ninyo, there was a case that a governor wanted to inspect a flood control project. Yung kontratista ayaw papasukin yung governor doon sa mismong Sa Occidental Mindoro yon. Pinigilan yung governor. That's how bad all of the transparency situation was. Kaya tayo nandito ngayon upang i-roll out, that we use that word, or the DPWH Transparency Portal. And ito ay isang sistema na ating binuo upang kahit sino, hindi kailangan opisyal, kahit sino, na kung nais nilang maghanap na impormasyon tungkol sa isang project, tungkol sa project doon sa kanilang lugar, ay maaari nilang gawin. Kaya ito po, yan yung that is the title DPWH Transparency Portal po. Let us use, namili kami para madaling pag-demonstrate, namili kami ng halimbawa, itong Eliseo Trinidad Access Bridge Project sa Pampanga River. Kung titignan ninyo, gamitin nyo yung search bar, makikita ninyo agad sa portal ang implementing office, ang contractor, ang halaga ng proyekto, ang accomplishment, completion date, at yung report. At agad-agad, kung meron kayong tanong, may issue tungkol sa proyektong yan, pwede niyong pindutin ang report. Yan. Kung saan maaari ninyong itag ang proyektong bilang completed, defective, duplicate, unfinished, o ghost. Kung hindi naman, pwede ninyong makita ang ibang impormasyon pa tungkol sa proyekto tulad ng location data, kung nasaan, pati may lagay natin sa mapa, ang location data, map view, at saka yung eksaktong location ng proyekto. Meron ding tab para sa procurement detail. Paano ba pinocure ang mga materials para dito? Kung saan naman makita ang approved budget para sa isang kontrata, mga petsa ng procurement activities, kailan yung mga buying dun sa mga sa gamit, kung kailan na-advertise, kailan pinabid, kailan inaward, at iba pang mga detalye
ng mga kontraktor na lumahok sa bidding at ang mga winning bidder. Meron naman sa document stub, pindutin yan. Document stub naman, maaaring ma-view o ma-download ang mga ito. Ito dahil ginagawa natin full disclosure. Dahil karapatan na malaman ng lahat kung paano ginagastos ang pera ng bayan. Bawat proyekto, merong geotag na photo. Saan yung photo? Yan. Geotag na photo. Geotag, ibig sabihin may location, very specific location. Mula simula, habang ginagawa, at hanggang matapos, kung may ghost project, madaling makita ito. Ito ay patunay na ang ating transparency ay may kasamang traceability. Ang isa sa pinakamagandang feature ng Transparency Portal sa pagtutulungan ng DPWH, Philippine Space Agency at ang pribadong sektor, maaari nyo rin makita ang satellite na images nito. Ito, kagaya niya. Galing. Tiyakin Di ba? natin na kung may makitang hindi tama o labag sa batas, aksyonan natin kagad. Lalong-lalo na pag ito ay naituro sa atin ng ating mga kababayan. Kaya paulit-ulit kong sinasabi, lahat ng ating mga kapwa Pilipino, huwag kayong magdalawang isip na meron kayong isumbong ninyo para mapag-aralan namin, matignan namin, ma-assess namin kung talagang may problema o hindi. Para naman mas madali ang pagtatanong, meron tayong AI, gumagamit na tayo ng AI assistant na sasagot sa inyong specific queries sa Pilipino man o sa Ingles. Dinisenyo ito para makatiyak na kahit hindi ka techie, kahit hindi ka technical, madaling ayusin ito. English at saka Pinoy at saka Tagalog, pwedeng gamitin ito. Halimbawa, gusto mong malaman ang mga proyekto kontra baha sa Kupang, Muntinlupa. Tutulungan tayo ng AI ng portal na makalap ng lahat ng impormasyon tungkol sa barangay na ito sa Muntinlupa. Kagaya na. Di ba? Ang ganda. Hindi. Ito. Dito nasa kanan. Yan Ayun. Alright. Madali i-search. Kung halimbawa naman, kayo interesado sa mga proyekto, ipapabid pa lang. Available naman sa portal na ito ang live streaming ng lahat ng ongoing procurement activities ng DPWH. Nag-live na ba nag-live na ba tayo dito sa ayan na. Kakasimula lang nito kaya tinatanong ko kung nag-live na mo, nag-live na nga. Ayan, yung pwedeng manood sa mismong Live stream. bidding process. Gaya na lamang ng mga proyekto ito ng DPWH sa NCR na kasalukuyan ay pinapabid ngayong araw. Ito na nga, pinapabid ngayong araw. Ididirekta tayo ng portal sa page kung saan maaari ninyong mapanood live ang bidding process. Ito mas komprehensibo sa ating Sumbong sa Pangulo website dahil talagang napakarami na ang informasyon. Ang Transparency Portal ay hindi lang isang website. Ito ay isang pangako. Ito ay isang sagot na digital na pader laban sa korupsyon ay magpapatibay sa ating paniniwala. Ang pamahalaan bukas, tapat at nakikinig sa sambayanan. Kaya hiyakatin natin ang bawat Pilipino na makialam kayo, magtanong at mag-monitor. Gamitin natin ang bagong portal na ito. Magkasama natin itayo ang isang bagong Pilipinas mas maayos, mas matibay na infrastruktura at buo ang tiwala ng tao sa kanilang pamahalaan. Maraming salamat. Meron na ako idadagdag. Meron na rin palang portal just as a postscript. Meron na rin ganito ang SSS at saka ng PhilHealth. Kaka-report ng DICT sa akin. So this is one of the reforms na nanggaling sa aming natutunan
sa aming natutunan sa experience na ito, sa kakaimbestiga, sa kakahanap, sa mga proyekto na flood control na talagang marami ang problema. Kaya sa aking palagay, alam nyo, the sunlight is the best medicine. So open everything up to the sunlight because the people need to know. I hope that this will satisfy this will satisfy our need and our desire that with the process now that people have no faith in, na walang katiwa-tiwala ngayon ang taong bayan. Hindi mo naman sila masisi, pero wala silang tiwala sa sistema ngayon. Ay sana naman ito ay maibalik natin ang kumpiyansa ng ating mga kababayan sa ating pamahalaan. At I know it is just the first step, but it is just the first step. We will keep going on this. All right? Maraming salamat. Thank you. Thank you very much, Mr. President. Ang unang tanong po, Mr. President, kay Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas. Good afternoon po, Mr. President. Sir, yung sumbong sa Pangulo Portal naging... Dito pa, sir. There you go. Oh, Apo. there. Sir, yung sumbong sa Pangulo Portal, naging effective po siya kasi may direct access po kayo doon. Kayo po mismo yung sumisilip ng mga information na dinadala doon. With this transparency portal, sir, magkakaroon din po ba kayo ng access dito? And if not, paano po tayo makakasiguro na tama yung mga information na ilalagay dyan? Good question. Oh, tama. We have to, kasi kailangan talaga paulit-ulit natin tinitignan ito to make sure first of all that kasi baka mapalitan yung mga information, baka mapalitan yung mga numero, mga date, whatever it is. We will make sure, we will be constantly monitoring this. Mabuti nga na may AI na kasi that makes the job much easier. That it will make sure that the data has not, the base data has not changed. You can already program it to do it every second. Di ba? So, yes, we will employ all of those tools. Ang susunod na tanong, Mr. President, related pa rin sa portal. Evelyn Quiroz. Mr. President, clarification lang po. Ito pong portal, ginawa po ng DPWH with the help of PADSI, Philippine Aerospace. Yeah. No, they came in doon sa satellite imaging. Opo. Doon na yung pinipicture nung ano. Doon po sa... Oo, kasi pag may request kami na tignan itong project na ito, actually monitoring din yan I don't know if you noticed, one of yung picture na pinakita namin sa iyo was a work in progress hanggang natapos. It was a flood control type na mahaba. It started saan yun? Yung tinitingnan natin kanina. Anyway, it was one of those and that's constant naman ang monitoring. Before, hindi natin ginagawa. And then, follow up po, Mr. President. Pinakita po kanina dito yung actual bidding po sa isang lugar kung saan man pong DP District Office. Pero yung pre-qualification po ba, yung PIPA, yung before po na actual bidding, kasama din po ba dito sa portal natin? No, because the prequel is not sa back na lang yung pupunta. Yung sa the prequel is not done like that way. The pre-qualification is done in an office pinag-usapan na kinokomperensa yan. So it's not useful for anybody to watch it. Pero kung merong ginagawa doon sa pre-qualification, lalabas sa bidding yan Ba't yan lang ang nag-bid? Ba't nawala si ganito, si ganyan, si ganyan, si ganyan? Diba? Lalabas at lalabas yan Mr. President, Baka last question na lang po. Sure. Yung pong sinabi nyo kanina, nag-start po yung from anong agency, how much, sino po yung contractor, yung pang hanggang sa matapos, meron po tayong picture from start to finish. Pero na-consider din po ba ng DPWH na, kasi po ito pong na-file natin ng mga cases sa Sandigan Bayan, kasama po sa mga inisyo na warrant of arrest, yung po sa mga district offices na mga chief ng planning, sila po yung nag-review o tumitingin po actual sa mga project. Kasama po ba yun na kinonsider din po na pwedeng private na lang po yung para mga PMO na ginagawa ng mga private offices po? Kung pwede. Again, hindi ko naintindihan. Kasi po ngayon, bawat district po, meron po tayong tinatawag na hepe ng
ng planning, ng... Sure. ano po yun? Oo. Secretary. Oo. Sila po yung titingin kung ano po yung actual. Eh, yun nga po, dito nga po nagka-problema, hindi ho ba napapalusot? Eh, na-consider po ba, or pwede po ba natin i-consider na magkaroon ng private mga engineers, yung mga PMO na tinatawag po? Para maiwasan po yung maulit ito. Kasi po ang purpose po natin ay maiwasan to, mas ma-resolve. So, pwede po bang ma-consider yon? Sa private, yun po ang alam kong ginagawa, Mr. President. Thank you po. Third party? Pwede. Third party inspector? If that's what's necessary, I just hope it doesn't, basta hindi patagalin yung proseso, bakit hindi? Who will pay for it? Thank you, Mr. President. The next question from Maricel Halili. Good afternoon. Good Sir, afternoon. on other issue, after the statement of Malacanang that E.S. Bersamin has voluntarily filed his resignation, E.S. Bersamin also spoke to the media saying that he was asked to resign. So, sir, first, was he asked to resign? Why did you decide to let go of both E.S. Bersamin and Secretary Pangandaman? And what does it say about the cabinet that E.S. and Secretary Pangandaman were dragged into this issue? Well, you know, the question about Chief Luke and myself, wala, nag-usap na kami. And we understand each other and we decided to keep it between ourselves. There's no bad blood, there is no acrimonious feeling there, so that's fine. Si Sekmina, because her name was dragged into the whole thing. You know, it makes it clear that whatever is going on, kung ano man ang mga questioning, kung ano man ang mangyayari, we want to be sure that she's not in a position where she might be suspected of influencing all that. Kasi when she's out of government, wala na siyang influensya. So, hindi mo masasabing inayos niya yung kaso niya. Thank you, Mr. President. We have time for 2 more questions, Mr. President. All right. Anna from GMA News Online. Afternoon, sir. Sir, how do you respond to the drug use accusations made by no less than your sister, Senator Amy Marcos, against you and the First Family? Sir, were you hurt by her accusations, and how do you explain these claims to the public? It's anathema to me to talk about family matters generally in public. We do not like to show our dirty linen in public. I'll just say this much. For a while now, we've been very worried about my sister. When I say we, I'm talking about friends and family. And the reason that is because the lady that you see talking on TV is not my sister. And that view is shared by our cousins, our friends. Hindi siya yan. Hindi siya yan. So that's why we worry. So we are very worried about her. I hope she feels better. So. Sir, quick follow-up lang po. Nagkausap na po ba kayo, sir? Or do you intend to talk to your sister? We don't really, we no longer travel in the same circles, political or otherwise. So no. Okay, thank you, Mr. Thank you, President. sir. For the last question, Kat Domingo, ABS-CBN. Good afternoon, Mr. President. Sir, we understand that you earlier mentioned that you do not want to dignify statements from former You do not want to dignify statements from former Ako Bicol Party List Representative Zaldico, but he came out with a recent video claiming that you received over 50 billion, if I'm correct, in kickbacks. Yeah. We know that you don't want to respond to this anymore, but the public begs for your answer. How do you actually convince the public that in this battle of he said versus you said, how do you convince the public that you are the more credible side of this story, and how do you respond to his allegations directly?
Well, look at the quality of the statements. Alam mo, mahaba nang naging mga usapan natin tungkol sa fake news. Anyone can go online and make all kinds of claims and say all kinds of things. Paulit-ulit. But it means nothing. For it to mean something, umuwi siya rito. Harapin niya yung mga kaso niya. Kung meron siyang gusto sabihin, sabihin niya. Malalaman naman ng tao yan eh. Patunayan niya. But come home. Come home. Ba't ka nagtatago sa malayo? Ako, hindi ako nagtatago eh. Kung meron kang akusasyon sa akin, nandito ako. Gawin niyo ang pareho. At para patas lang naman. Correct. Thank you very much, Mr. President. That ends our Alright, press conference thank you. this afternoon. Thank you very much. Matindi po yung statement ni President Bongbong Marcos tungkol sa kanyang kapatid na si Amy Marcos. The woman that you saw on TV is not my sister. The same thing yung sabi daw ng mga kapamilya niya, kakilala. The woman that you saw on TV is not my sister. Consistent doon yon, mga kababayan, sa naging reaksyon ni Sandro Marcos. Hindi yan anya asal ng isang tunay na kapatid. You see? On the part naman kay Saldico, may panibagong akusasyon, muwi ka niya para patas. Patunayan mo yung inyong mga kwento. Tama po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Okay po? So that ends the press con, mga kababayan ng ating Pangulo, na napakahalaga. Ang ating pakiusap sa mga Marcos supporters, baka naman po pwede ninyo na ang ganitong mga kwento, pakishare ninyo sa inyong mga kaibigan. I-viral po ninyo ang ganitong mga kwento kasi nalulunod po tayo ng fake news, ng mga trolls ng mga kalaban, ng kampo ng mga Duterte. Okay po, mga kababayan, yan lang naman ang ating pakiusap. Millions yung bumoto sa ating Pangulong Bongbong Marcos, 31 million. Ano ba naman na i-share ninyo ang ating mga videos para makatulong sa pag-educate, pag-inform sa ating mga kababayan. Okay po? So itong ating short video, mga kababayan, natin sa inyo nitong napakagandang product from Malaysia. I am worldwide amazing pure organic from Australia pala. Organic barley from Australia. Yung gusto na mag-try po nito at mag-negosyo, mag-message na lang po kayo sa akin, Dante Maravillas. So lagi nating tatandaan, mga kababayan, sa buhay, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.